sabi po ng NEDA may panandali ang pagtigil ng US aid assistance. Other issue naman, sir, bukod sa impeachment. Sa inyong palagay, sir, anong pwedeng magawa ng gobyerno for long-term economic resilience para mabawasan yung dependence natin sa foreign aid? Well, marami pong interventions ang executive, no? Pero sa amin dito po sa legislative, nakikita naman po natin yung ginagawa sa murang pagkain, sa kayong mga other committees po. Hindi lang naman po yung foreign aid and financial aid. Sabi nga, we have to be sufficient and we have to have stability, sabi nga nila. Pati yung food security natin, isa rin sa mga tinitignan. So, magkakaakibat po lahat yan eh. So, on our part, sa House of Representatives po, siyempre yung policy support and policy development po, saka kung may mga kailangan tayong i-amend, doon po talaga yung dapat tutukan ng House. Although naka-recess po tayo ngayon, wala naman po limit na pwede po kaming mag-conduct ng mga hearings namin. Pwede naman pong gawin yun kahit na naka-break, kahit campaign period. Kasi nga, yun po ang number one na kailangan nating tutukan, yung mga bagay-bagay na yon, which is yun naman po ang prioridad ng ating Pangulo. So again on our part, yung pagsulong, development, policy support, saka kung ano man, kung kailangan namin pumunta sa ibang bansa at to seek kung paano nila ginagawa yun through other forms of legislation, or yung Pangulo, marami naman siyang treaties, marami naman siyang iba't ibang bansa na kaibigan, saka kasama. Marami pong other forms of aid coming in. Not only in terms of monetary or anumang aid yan. Kahit nga po, sabi ko nga, kahit na tuturuan lang nila tayo kung paano ginagawa sa ibang bansa para ma-overcome nila yung mga kakulangan po sa ganyang aid, okay lang po yun. At least, maraming sumusuporta pa rin po sa Pilipinas.